Lukas Kapitulo 13. Nang panahon din ng yaon ay nang-aron ang ilan, na nagsipagsabi sa kanya tungkol sa mga Galileo, na ang dugo ng mga ito'y inihalo ni Pilato sa mga hain nila. At siya'y sumagot at sinabi sa kanila, inaakala ba ninyo na ang mga Galileong ito ay higit ang pagkamakasalanan kaysa lahat ng mga Galileo, dahil sa sila'y nangagbata ng mga bagay na ito? Sinasabi ko sa inyo, hindi, datapwat, malibang kayo'y mangagsisi, ay mangga mamatay kayong lahat sa gayon ding paraan. O yaong 18, na nalagpakan ng muog sa silo, at nangamatay, ay inaakala baga ninyo na sila'y lalong salarin kaysa lahat ng taong nangananahan sa Jerusalem. Sinasabi ko sa inyo, hindi, datapwat, malibang kayo'y mangagsisi, ay mangga mamatay kayong lahat sa gayon ding paraan. At sinalita niya ang talinghagang ito, isang tao ay may isang puno ng igos na natatanim sa kanyang ubasan, at siya'y naparoong humahanap ng bunga ni yaon, at walang nasumpungan. At sinabi niya sa nag-aalaga ng ubasan, narito, 3 taon nang pumaparito akong humahanap ng bunga sa puno ng igos na ito, at wala akong masumpungan, putulin mo, bakit pa makasisikip sa lupa? At pagsagot niya'y sinabi sa kanya, Panginoon, pabayaan mo muna sa taong ito, hanggang sa aking mahukayan sa palibot, at malagyan ng pataba. At kung pagkatapos ay magbunga, ay mabuti, datapwat kung hindi, ay puputulan mo. At siya'y nagtuturo sa mga sinagoga ng araw ng Sabbath. At narito, ang isang babae na may espiritu ng sakit na may 18 taon na, at totoong baluktot at hindi makaunat sa anumang paraan. At nang siya'y makita ni Jesus, ay kanyang tinawag siya, at sinabi niya sa kanya, Babae, kalag ka na sa iyong sakit. At ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa kanya, at pagdaka siya'y naunat, at niluwalhati niya ang Diyos. At ang pinuno sa sinagoga, dala ng kagalitan, sapagkat si Jesus ay nagpagaling ng Sabbath, ay sumagot at sinabi sa karamihan, may 6 na araw na ang mga tao'y dapat na magsaygowa, kaya sa mga araw na iyan ay magsiparito kayo, at kayo'y pagagalingan, at huwag sa araw ng Sabbath. Datapwat sinagot siya ng Panginoon, at sinabi, kayong mga mapagpaimbabaw, hindi baga kinakalagan ng bawat isa sa inyo sa Sabbath ang kanyang bakang lalaki o ang kanyang asno sa sabsaban, at ito'y inilalabas upang painumin. At ang babaeng itong anak ni Abraham, na tinalian ni Satanas, narito, sa loob ng 18 taon, hindi baga dapat kalagan ng taling ito sa araw ng Sabbath. At samantalang sinasabi niya ang mga bagay na ito, ay nangapahiya ang lahat ng kanyang mga kalit, at nangagagalak ang buong karamihan dahil sa lahat ng maluwalhating bagay na kanyang ginawa. Sinabi nga niya, sa ano tulad ang kaharian ng Diyos? At sa ano ko itutulad? Tulad sa isang butil ng mostasa na kinuha ng isang tao, at inihagis sa kanyang sariling halamanan, at ito'y sumibol, at naging isang punong kahoy, at hamapan sa mga sanga nito ang mga ibon sa langit. At muling sinabi niya, sa ano ko itutulad ang kaharian ng Diyos? Tulad sa lebadura na kinuha ng isang babae, at itinago sa 3 takal na harina, hanggang sa ito'y nalebadurahang lahat. At siya'y yumaon sa kanyang lakad sa mga bayan at mga nayon, na nagtuturo, at naglalakbay na tungo sa Jerusalem. At may isang nagsabi sa kanya, Panginoon, kakaunti baga ang manggal iligtas? At sinabi niya sa kanila, magpilit kayong magsipasok sa pintuang makipot, sapagkat sinasabi ko sa inyo na marami ang mangagsisikap na pumasok, at hindi mangyayari. Kung makatindig na ang puno ng sangbahayan, at mailapat na ang pinto, at magpasimula kayong mangagsitayo sa labas, at mangagsitoktok sa pintuan, na mangagsasabi, Panginoon, buksan mo kami, at siya'y sisigot at sasabihin sa inyo, hindi ko kayo nang nakikilala kung kayo'y taga saan? Kung magkagayo'y pasisimulan ninyong sabihin, nagsikain kami at nagsiinom sa harap mo, at nagturo ka sa aming mga lansangan. At sasabihin niya, sinasabi ko sa inyo na hindi ko kayo nang nakikilala kung kayo'y taga saan, magsilayo kayo sa akin, kayong lahat na manggagawa ng kalikwan. Diyan na nga ang pagtangis, at ang pagngangalit ng mga ngipin, kung mangakita ninyo si Abraham, at si Isaac, at si Jacob, at ang lahat ng mga propeta sa kaharian ng Diyos, at kayo'y palabesen. At sila'y magsisipang galing sa silanganan at sa kalunuran, at sa timugan at sa hilagan, at magsisiupo sa kaharian ng Diyos. At narito, may mga huling magiging una at may mga unang magiging huli. Nagsidating ng oras ding yaon ang ilang Fariseo, na nangagsasabi sa kanya, lumabas ka,
at humayo ka rito, sapagkat ibig kang patayin ni Herodes. At sinabi niya sa kanila, magsiparon kayo, at inyong sabihin sa sorang yaon, narito, nagpapalabas ako ng mga demonyo at nagpapagaling ngayon at bukas, at ako'y magiging sakdal sa ikatlong araw. Gayon may kailangang ako'y yumaon sa aking lakad ngayon at bukas at sa makalawa, sapagkat hindi mangyayari na ang isang propeta ay mamatay sa labas ng Jerusalem. O Jerusalem, Jerusalem, na pumapatay sa mga propeta, at bumabato sa mga sinugos sa kanya. Makailang inibig kong tipunin ang iyong mga anak, na gaya ng pagtitipon ng inahing manok sa kanyang sariling mga sisiw sa ilalim ng kanyang mga pakpak, at ayaw kayo. Narito, sa inyo'y iniwang walang anuman ang inyong bahay, at sinasabi ko sa inyo, hindi ninyo ako makikita, hanggang sa inyong sabihin, mapalad ang pumaparito sa pangalan ng Panginoon.